Sundan siya. Sige, sundan siya. Sundan siya. Tristan Montero malubhang nasugatan. Hindi siya makakalayo. Sundan siya. Opo, Ginoo. Sierra, umalis na ang bisita mula sa K13. Pumunta ka at linisin ang kwarto. Si. Tumahimik ka. Sundan siya. Bakit mo ako hinawakan? Inaasahan siya ni Madam. Bobo ka ba? Nakalimutan mo bang may sakit si Tristan? Hindi niya kaya yun. Magkadikit na magkadikit yung dalawa. Paano siya ang naging suspek? Tara na. Umalis na tayo. Di ba't sinabi nilang hindi niya kaya? Ito ay. Mali ba ang diagnosis sa akin? Walang hiya ka. Ginoong Montero! Ginoong Montero, ayos ka lang ba? Hanapin mo agad ang babaeng yon. Lucas, pinagkasunduan na natin. Ilang taon na ang nakalipas. Pinili ninyong lahat ang malaking bahay, at kami ang maliit. Hindi mo basta mababali ang usapan dahil lang gigibain ang bahay. Bahay ito ni Tio Bob. Matapos siyang pumanaw, nararapat lang na sa amin ito. Mabait na nga kami na pinatira kayong dalawa. Pero tapos na yan ngayon. Lumabas ka na. Ikaw, binabaluktot mo ang katotohanan. At wala kang katwiran. Matandang bruha, tumigil ka sa kalokohan mo. Bumaba ka rito. Ma, ayos ka lang ba? Sierra, sakto ang dating mo. Iempake mo ang gamit mo at umalis ka na rito. Kasama ng kahabag-habag mong nanay. Bakit kayo ang aalis? Dahil si G. Montero ng Montero Group ang naglagay sa akin bilang tagapamahala ng paggiba. Eh ano naman? Naku naman, ang ignorante mo. Dito sa Hain, ang salita ni G. Montero, ang batas. Wala akong pakialam kung sino siya. Haharapin ko kahit sino ang maglakas loob na kunin ang bahay namin. Siya. Kung ganoon, huwag kang magreklamo kung maging malupit ako. Sierra. Sierra. Matanda. Ma. Bitawan mo. Bitawan mo ang nanay ko. Sierra, mabuti pang alamin mo ang lugar mo. Ikaw at ang nanay mo ay parang patay na sa paghamon kay G. Montero. Hindi ako matatakot kahit ang Diyos mismo ang lumitaw. Sa pinakamalala, magsasama-sama tayong lahat. Paano mo ba eksaktong balak gawin yan? Ginoong Montero, narito po ba kayo para mag-inspeksyon? Walang dapat ipag-alala. Bakit siya narito? Ginoong Montero, aalis na po kami kaagad. Pakiusap, huwag niyo pong saktan ang anak ko. Tumabi ka, Ginoong Montero. Narinig niyo po ba yon? Ayaw nilang umalis at hindi pa nila iginagalang kayo. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang ayaw magbayad sa amin. Bata ka? Ang kapal ng mukha mong sumagot? Paparusahan kita! Anong karapatan mong hawakan siya? Ginoong Montero, mali po ako. Hindi ko dapat hinamak itong. Hindi ko dapat hinamak si Ginang Court. Ethan, asikasuhin mo ito. Opo. Ginoong Montero!
Anong ginagawa mo? Nanay, Sierra. Sandali. Anong balak mo? Hindi ko sinasadyang guluhin ka kanina, at saka, ikaw ang nambuli sa akin kagabi. Aaminin ko. Ano? Sabi ko, pananagutan ko ang nangyari. Paano? Pakakasalan kita. Mayaman si Tristan. Kaya niyang makuha ang kahit sinong babaeng gusto niya. Bakit ako pa ang gusto niyang pakasalan? Pirmahan mo ang kontratang ito. Kontratang pangkasal? Mananatiling may bisa ang kontratang ito hanggang sa maipanganak ang isang bata. G. Montero, nagkakamali kayo. Wala akong balak pakasalan ka. Pirmahan mo ang kontratang ito, at aako ako sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo na wala rito sa nakasulat, kapag naipanganak na ang bata. Siya ang magiging tanging tagapagmana ng Moore Group. Hindi ito tungkol sa pera. Ayoko lang talagang magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Ginawa ko na. Sigurado akong kailangan mo ang kompensasyong iyan. Para mailigtas ang nanay mo, di ba? Anong balak mo? Kung titigil ang Moore Group sa pag-iba sa Court Village at ituturing itong walang kwentang investment, sino pa sa hayan ang magsasapalaran? Kahit na may kumuha nito sa bandang huli, kaya bang maghintay ng ganon katagal ang nanay mo? Ikaw. Magdesisyon ka na. At pirmahan mo ito. Maligayang bati. Hindi ko inakala na may makikilala akong babaeng makakaakit sa iyo. Mukhang nabigo ang mga plano ng iyong madrasta na masira ang mga plano ng iyong madrasta. Ito ang medical report niya. Hindi maganda ang lagay. Sa totoo lang, mayroon siyang namamanang sakit. Kung siya'y magbuntis, lalamunin ng sanggol lahat ng kanyang nutrisyon. Baka mamatay siya. Bago pa maipanganak ang sanggol. Hindi ba pwedeng pareho silang kumuha ng panlabas na nutrisyon? Hindi pwede. Tiningnan ko ang medical history ng nanay ni Sierra. Kahit na nagawa niyang mga nakay Sierra, malaki ang naging epekto nito sa kanyang katawan. Umaasa siya sa pang-araw-araw na gamot para mabuhay ngayon. Sa maliit na pangangatawan ni Sierra, hindi siya magiging kasing swerte ng kanyang ina. Kung gayon, papainumin ko muna siya ng pampataba. Sigurado ka ba na kayang maghintay ng ganoon katagal si G. Montero? Kung wala kang anak pagkamatay niya, lahat ng kayamanan ng mga Montero ay mapupunta sa iyong stepmother at ang kanyang anak. Makinig kang mabuti. Hindi ko hahayaang manatiling walang anak ang tagapagmana ng Moore Group. Ang nanay mo ang maaaring nag-ambag ng kalahati sa ating yaman. Ngunit kung wala kang anak, wala ni isa man dito ang mapupunta sa iyo. Ethan, ilipat ang villa sa Byton sa nanay niya. At saka, humanap ka ng magandang puntod para sa kanya sa sementeryo ng mga Montero. G. Montero, plano mo bang ilagay siya sa kolumbarium ng mga Montero? Karapat dapat siya. Hindi ba't katabi lang ng kwarto mo? Halika rito. Gabi na. Matutulog na ako. Hindi ako pupunta dyan. Anong problema? Pwede bang maghintay pa ng 2 araw? Nasaktan ako ni Lucas kanina.
Bibigyan kita ng 1 linggo para gumaling. Pagkatapos noon, gagawin na natin ang dapat gawin. Ginang Montero. Dinala ni Tristan ang babaeng yon dito sa bahay. Ginang Montero, narito po. Ginang Montero, gising na po kayo. Nandito po si Ginang Montero para makipagkita sa inyo. Ginang. Kumusta, Yara? Narinig kong ikinasal si Tristan. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang nagustuhan niya. Ngayong nakita na kita, naiintindihan ko na. Ang ganda at eleganteng dalaga pala. Kaya naman pala si Tristan ay nagmamadaling magpakasal. Zoe, kami ni Juan ay naghanda ng regalong pangkasal para sa kanila. Kunin mo sa kotse. Opo, ma'am. Halika, maupo ka. Kailan ninyo balak gawin ang kasal, Kang? Wala po kaming balak magkasal. Ha? Bakit naman? Dahil peke lang itong lahat. Pareho kaming nakaramdam na masyadong magulo. Ganun ba? Akala ko inaiwasan mo ito. Dahil sa namatay na nobya ni Tristan. Ang namatay niyang nobya. May kasunduan pala siya. Oh, hindi ba niya sinabi sa'yo? Hindi, paano? Paano namatay ang nobya niya? Ay, tignan mo naman ako. Dapat talaga akong matutong manahimik na lang. Zo, nakuha mo na ba ang regalo? Yara, pakisabi naman sa akin. Natatakot ako baka hindi ko sinasadyang magalit siya. Gusto ko talagang magtagumpay ang pag-aasawang ito. 3 taon na ang nakalipas. Akala ni Tristan ay nagtaksil sa kanya ang kanyang nobya. Kaya habang nagmamaneho, sinubukan niyang kitilin ang buhay nilang dalawa. Nakaligtas si Tristan, pero namatay sa lugar ang babae. Ano? Ay, Sierra, huwag kang matakot. Siguraduhin mo lang na masaya siya palagi. Hindi pwede. Kontrata lang itong kasal na ito. Kapag nagalit siya sa akin isang araw, mamamatay ako. Yara. Masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko magpapahinga muna ako. Paumanhin po. Sige, mauna ka na. Ginoong Montero, masamang balita. Tumakas si Ginang Montero. Anong nangyari? Dumaan si Ginang Montero kaninang umaga. Sinabi niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Ginang Montero at kailangan niyang magpahinga, kaya hinayaan ko siyang mag-isa. Pero hindi pa rin siya lumitaw ng tanghalian. Doon ko napagtanto na nawawala na siya. Pwede kayang dinala siya ni Ginang Montero? Hindi maglalakas loob si Yara na agawin ang isang tao sa akin. Maghanap ka agad ng mga taong hahanap sa kanya. Opo. Sierra, nakauwi ka rin. Kakadala lang ng nanay mo sa ambulansya. Bilisan mo't puntahan mo siya. Ano? Nanay. Akala ni Tristan ay nagloloko ang kanyang nobya. Kaya, habang nagmamaneho, sinubukan niyang kitilin ang buhay nilang dalawa. Nakaligtas si Tristan, perang namatay sa lugar ang babaeng iyon. Tristan, kung gusto mo, ako na lang ang pag-initan mo. Huwag mong gambalain ang nanay ko. Sierra, paano mo nasabi kay Tristan ang ganyan? Nanay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nitong taong walang puso? Sierra, anong sinasabi mo? Kung hindi dahil kay Tristan, baka hindi ako nakaligtas ngayong araw. Ano? Kaninang umaga? Sa hindi malamang dahilan, sumikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Buti na lang at nakita ako ni Tina at dinala ako agad sa ospital. Kung hindi, patay na ako. Si Tina? Isang tagapag-alaga na pinadala ni Tristan para alagaan ako. Nagkamali ba ako ng akala sa kanya? Bilisan mo't mag-sorry ka kay Tristan. Hindi na kailangan. Nag-aalala ka lang. Naiintindihan ko. Nanay, Ang kulit mo! Ni hindi mo man lang sinabi sa akin na ikinasal ka na. Kung hindi sinabi ni Tristan, hindi ko pa rin malalaman. gusto ko lang naman. Hailey, ako ang bahala.
Natakot ako na tatakas siya kung maghihintay pa ako. Isang tagalabas ang iisipin na may nararamdaman siya para sa akin. Tatakas, parang naman makakatakas ako. Paano kita masisisi? Nakakagaan ng loob na malaman na ikaw na ang mag-aalaga kay Sierra mula ngayon. Ma, hindi naman kami. Hailey, Narinig kong mahilig ka sa mga bata. Gagawin namin ang lahat para magkaroon ka ng apo sa lalong madaling panahon. Tama ba, Sierra? syempre. G. Montero, salamat. Nagkamali ako ng pag-intindi sa'yo kanina sa ward. Hindi ka nagkamali. Nandoon ako para pigilan ka. Pipigilan mo ako. Bakit mo gagawin yon? Ano sa palagay mo? Hindi ko alam. Ang ganda ng sunset ngayon. Ang tapang mo. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling tao na nagtangkang tumakas sa akin? Hindi ako tumatakas. Gusto ko lang umuwi at makita si Mama. Sierra, huwag mong subukan ang pasensya ko. Titi, bakit ba ako patuloy na naglalaro ng apoy ngayong araw? Ginoong Montero, may aksidente sa unahan. Baka kailangan nating maghintay ng konti. Ginoong Montero, nagkamali ako. Gawin mo ito ulit at makakalimutan mo nang makita ang nanay mo. Pwede bang bawasan ang bayad sa tagapag-alaga? Abala ako ngayon. Tatawagan kita, mamaya. Ginang Montero, buong araw ka nang hindi kumakain. Kumain ka naman ng kahit ano. Hindi ako gutom. Alisin mo na lang yan. Iiwan ko na lang dito. Kainin mo kapag nagutom ka na. Oh, Zoe. Opo, Ginang Montero? Narinig mo lahat ng sinabi ko, di ba? Huwag mong sasabihin kay Ginoong Montero. Ginang Montero, hindi ba kayo nagtitiwala sa tagapag-alaga na kinuha ni Ginoong Montero para sa nanay ninyo? Mali ang pagkakaintindi ninyo sa kanya. Kahit na mukha siyang malamig, hindi masamang tao si Ginoong Montero. Yaya ka niya. Siyempre, ganyan ang sasabihin mo. Nawala ng nanay si Ginoong Montero noong bata pa siya. Akala ng tatay niya, mahina siya at hindi karapat-dapat na magpatuloy sa angkan, kaya hindi siya binigyan ng pansin. Mahirap ang buhay na pinagdaanan ni Ginoong Montero. Isipin mo, dahil sa sarili niyang nakaraan, paano niya sasaktan ang nanay ng ibang tao? Hindi ba ang babaeng dumating kanina ang nanay ni Ginoong Montero? Siya? Pangalawang asawa yon ni Ginoong Juan. Kung hindi dahil sa kanya, ang nanay ni Ginoong Montero ay buhay pa sana. Paano namatay ang nobya ni Ginoong Montero? Paano namatay ang nobya ni G. Montero? Totoo namang pumanaw ang nobya ni G. Montero, pero wala namang kinalaman sa kanya iyon. Kung sakaling hindi ako magkaanak, may gagawin ba siya sa akin? Huwag kang mag-alala, dahil pinakasalan ka ni G. Montero, pananagutan ka niya. Siya. G. Montero? G. Montero. Mukhang sumumpong na naman ang dati niyang sakit. Sandali. Anong dating sakit? Laging nilalagnat si G. Montero. Tuwing may bagyo. Pero ayaw niyang alagaan namin siya. Kawawa naman si G. Montero. Noong bata pa siya, may nakialam sa gamot niya sa lagnat. Kaya hanggang ngayon, iniiwasan niyang inumin iyon kung maaari. Paano niya nakakaya na tiisin lang ito? Gen, Montero, pakiusap. Subukan mong kumbinsihin siya kung magpapatuloy siya ng ganito. Maluluma ang katawan niya. Nawalan ng ina si G. Montero noong bata pa siya. Akala ng ama niya, mahina siya at hindi karapat-dapat magpatuloy ng angkan, kaya halos hindi siya pinapansin. Mahirap ang buhay na pinagdaanan ni G. Montero. Sierra, ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi dahil kay Tristan, baka wala na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Gang, Montero, sino mang pumasok sa attic ay palalayasin. Kasama na si Sierra dyan.
Kay Montero. G. Montero, ayos ka lang ba? Malamig ang sahig. Tutulungan kita. Sino ang nagpapasok sa'yo? Kay Montero. Umalis ka na. Kay Montero. G. Montero, gising ka na. Ang init ng katawan mo. Tatawag ako ng iba. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Sige, mananatili ako. Halika. Pareho lang ng dati. Gawin mo ang trabaho mo at huwag kang magsalita. Si... Ginoong Montero. Hindi naman sinasadya ni Ginang Montero na manghimasok siya. Tara na. Ginang Montero, gising na po kayo. Zoe, ano ba ang lahat ng ito? Ito po ay mga regalo mula kay Ginoong Montero. Sinabi rin niya na maaari kang humingi ng kahit anong handbag o alahas na gusto mo. Bakit naman si Ginoong Montero ang magbibigay sa akin ng mga mamahaling regalong ito? Dahil gusto ka niya, gusto niyang maging masaya ka. Gusto ako ni Ginoong Montero. Zoe, nagbibiro ka lang, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo siyang tanungin pagbalik niya. Hindi ko gagawin yun kahit sa aking pinakamalaking pangarap. Ginoong Montero, Dr. Perez, nakabalik na po kayo. Sakto ang timing. Ngayong nakabalik na si Ginoong Montero, pwede mo na siyang tanungin ng personal. Anong problema? Wala naman. Hindi mo ba sila gusto? Kung hindi mo gusto, Gusto ko. mabuti naman. Kung may gusto ka pang iba, sabihin mo lang kay Zoe. Sundan mo ako. Oh. Hoy, wag mong sabihin sa akin na umibig ka kay Sierra. Hindi. Mabuti naman. Ito ang pinakabagong espesyal na gamot. Uminom ng isa bago matulog ng magkasama at may 90% na tsansa na magbuntis. May side effects ba? Siyempre, hindi makakaligtas si Sierra. Pagkatapos niyang inumin iyon, Sigurado ka bang mabubuntis si Sierra sa gamot na iyan? Narinig ko mismo kay Dr. Perez ang sinabi niya. Walang duda dyan. Hindi pwedeng inumin ni Sierra ang gamot na iyon. Kung mabubuntis siya sa anak ni Tristan, magiging komplikado ang mga bagay. Naiintindihan ko, Ging Montero. Palihim na palitan ang mga tabletas. Hindi ko lang pipigilan si Sierra na magkaanak. Sisiguraduhin kong tuluyan na siyang mawawala, na walang maiiwang bakas. Mayroon bang side effects? siyempre, hindi makakaligtas si Sierra pagkatapos niyang inumin iyon.
G. Montero, tapos na akong maligo. Pwede ka nang maligo ngayon. Sige. Halo? G. Montero, lumala ang kalagayan ni G1 at dinala siya sa operasyon. Kumusta na siya? Hindi maganda. Kailangang uminom agad ni Sierra ng espesyal na gamot at kailangan ninyong magmadali para magkaanak. Mayroon bang ibang paraan para masigurong makakaligtas si Sierra? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, gusto kong mabuhay pareho si Sierra at ang sanggol. Nahulog ka na sa kanya, hindi ba? Sabihin mo lang sa akin kung mayroon pang ibang paraan. Meron. Pero mapanganib ang sanggol. Ano iyon? Pwede tayong magsagawa ng cesarean section para ilabas ang sanggol bago pa ang due date ni Sierra. Gayunpaman, 30% lang ang tsansa ng sanggol na mabuhay. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng sanggol ay nakasalalay sa tadhana. Tristan, itatapon mo ba ang huling pagkakataon mo para sa isang babaeng tulad niya? Naku, nakita ko na. Ginang Montero, ito ba ang pulseras na hinahanap ninyo? Alam kong dito ko ito nahulog. Ginang Montero, gaano ba kahalaga sa inyo ang pulseras na ito? Oo. Regalo ito sa aking kaarawan mula sa tatay ko. Ito ay, nagkaroon ba ng anak ang Ginoong Montero? Ah, ito? Ito ay gansilyo ng Ginang Reed para sa kanya noong bata pa siya, ngunit nagpakamatay siya bago pa man ito matapos. Sa lahat ng mga taon, hindi kaya ng Ginoong Montero na itapon ito. Bakit ako naaawa sa kanya? Sino ang nagpapasok sa inyong dalawa? Ginoong Montero, dumating lang po ang Ginang Montero para hanapin ang pulseras na nawala niya noong gabing iyon. Zoe, iwan mo muna kami. Ginoong Montero, hindi sinasadya ng Ginang Montero na makapasok ng walang paalam. Ginoong Montero, hindi ko sinasadya na pumasok ng palihim. Malaya kang pumasok anumang oras mula ngayon. Ginoong Montero, iniisip mo ba ang nanay mo? Alam mo pala, ha? Uwa. Sabi nila, walang sino man ang tunay na nakakaintindi ng sakit ng iba. Pero naniniwala ako na kung pinapanood ka ng Ginang Reed mula sa langit, ayaw niyang nakakulong ka sa nakaraan magpakailanman. Ang mga nawala sa atin ay nagpapahinga sa mga ulap, at kapag umuulan, iyon ang paraan nila ng pagdalaw sa atin. Ito ay, Isang espesyal na gamot para pataasin ang fertility. oy. Ano? Sige, punta ako agad. Anong nangyari? Sabi ng doktor, hinimatay ulit ang nanay ko. Baka seryoso na ito. Huwag kang magpanik. Dumating na ba yung doktor na kinontak mo? Nanay, kumusta pakiramdam mo? GNG. Montero, huwag kayong mag-alala. Ligtas na ang nanay mo. Bantayan mo lang siya ngayon. Salamat. Walang anuman. Alagaan mo ang nanay ni Sierra. Tawagan mo ako kung may mangyari. Opo. Nanay, Huwag kang mag-alala. Ayos lang siya.
Si Tina ang nag-aalaga sa kanya. Tatawagan niya ako kung may mangyari. Sige, magpahinga ka mamayang gabi at bisitahin mo siya bukas. Sandali, G. Montero. Salamat sa'yo ngayong araw. Kung hindi dahil sa'yo, baka. Ang nanay ko. Mag-asawa tayo. Hindi mo na kailangang magpasalamat, magpahinga ka. G. Montero. Anong problema? Gawin natin ngayong gabi. Ayos lang ba yun? Sierra. 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 Anong problema? Bakit bigla siyang nagdugo? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Hindi ba't sinabi mong walang kamali-mali ang espesyal na gamot? Nagsagawa naman kami ng mga klinikal na pagsubok sa gamot na ito. Walang naging problema. Baka naman kakaiba ang pangangatawan ni Sierra? Bakit hindi mo naisip yon mula pa sa simula? Pasensya na, kasalanan ko. Magpapagawa ako ng mas maraming pagsusuri mamaya. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Hindi siya pwedeng mamatay. Huwag kang mag-alala. Sierra. Sierra. Bakit hindi mo ako tinawag nang magising ka? Kaya ko naman to mag-isa. So, may malambot din palang side. Eto. Okay ka lang ba? May nararamdaman ka bang hindi komportable? Ang hinahina lang talaga ng pakiramdam ko. At dito. Masakit din dito. Ano raw ang sanhi nito, sabi ng doktor. Hindi pa ako nagdugo ng ganito dati. Tristan, abnormal ang resulta ng pagsusuri kay Sierra. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. May kinain kaya siyang hindi dapat? Sabi ng doktor, baka may kinain kang kontaminado. Paano nangyari yun? Ang kinakain ko lang naman ay yung masustansyang pagkain na inihanda ni Zoe para sa akin. Wala nga akong kinakain na merienda. Maliban sa mga gamot na binigay mo sa akin. Mahiga ka muna at magpahinga. Imbestigahan mo ang lahat ng nasa bahay, lalo na yung mga pumasok sa pag-aaral. GNN. Montero, nagdugo sa ubo si Sierra at na-ospital. Mananatili siya roon ng ilang panahon. Magaling! Binalik mo ba ang espesyal na gamot? Huwag kang mag-alala. Binalik ko ito kaagad ng makakaya ko. Binasura ko rin ang footage ng CCTV. Si Tristan ay hindi makakakita ng anumang ebidensya. Magpahinga ka muna ngayon. Hintayin mo ang tawag ko. Opo, Gingi, Montero. Wade. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Anong telepono? Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kunin mo siya. Wade. Eto, uminom ka ng tubig. Mukhang mabilis kang gumagaling. Ang iyong kalagayan ay mas maganda kaysa dati. Doc Perez, Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? mas maganda na.
Salamat, Doc Perez. Magkaibigan tayo. Hindi mo kailangang maging masyadong formal. Tristan, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Babalik ako kaagad. Kumpirmado na, hindi ang espesyal na gamot ang problema. Ang karagdagang sangkap sa kanyang dugo ay galing sa birth control pills. Ang dosis na iyon ang nagpalala sa kanyang kalagayan. Tingnan mo. Batay sa kanyang kalagayan ngayon, kung siya'y magbubuntis, baka hindi niya abutin ang takdang araw. Pero tumawag si Dr. Stone at sinabing maaaring pagbutihin ang espesyal na gamot. Ibig sabihin, isang cesarean. Gaano katagal siya mabubuhay? Kung walang anak, Tristan, ano ang ibig mong sabihin? Ang sitwasyon kay Ginoong Juan. sagutin mo ako. Ang mabuhay hanggang 40 o 50 anyos ay hindi magiging problema. Hindi na kailangang pagbutihin ang espesyal na gamot. Hindi na ito iinumin ni Shera. Magsalita ka. Sige, pupunta kami dyan. Anong problema? Si Papa ay pinapauwi tayo para maghapunan. Gusto kanyang makita. Tara na. Juan, uminom ka ng tubig. Ginoong Juan, Ginang Montero, si Ginoong Tristan, at ang kanyang asawa ay nasa pintuan na. Juan, ako na ang sasalubong sa kanila. Hindi na kailangan. Ginang Montero! Ginang Montero! Tulungan niyo po ako! Ginoong Tristan! Gusto po akong ipakulong ni Ginoong Tristan! Bakit mo biglang ipinakakulong si Ivy? Matagal na siyang nagtatrabaho para sa inyo sa loob ng maraming taon. Hindi ba natin? Ito mapag-uusapan? Ikaw ang dapat magtanong sa sarili mo. Ako? Paano ko malalaman? Juan, ano sa palagay mo? Anong nangyayari? May nag-alala na baka magbuntis si Shera. Pagkatapos ng aming kasal, kaya binayaran nila ang isang katulong para lasunin siya. Nagpaluwas sa kanya ng dugo at napasok sa ospital. Ano? Totoo ba yan? Grabe. Naman yan. Mukhang hindi ka ipagtatanggol ng amo mo. Ikaw ang mananagot sa sarili mo, Ethan. Dalhin mo siya sa pulis. Ginang Montero, hindi niyo po ako pwedeng pagtaksilan. Ginawa ko lang po ang sinabi niyo sa akin. Ginang Montero. Ako ang nag-utos sa'yo? Ikaw, hindi mo ako pwedeng pagbintangan dahil lang pumunta ako sa bahay ni Tristan dati. Malubhang akusasyon ito. Mag-isip ka bago ka magsalita. Ginoong Tristan, may ebidensya ako. May recording ako. Nasa phone ko. Nandyan sa phone ko. Ethan, Magaling. Binalik mo ba yung espesyal na gamot? Huwag kang mag-alala. Binalik ko agad pagkakataon ko. Juan? Nagkamali ako. Nawala sa isip ko. Sierra ang nagpilit sa akin sa lahat ng ito. Mabait pa nga ako nang dalawin ko siya noong nakaraan. Pero ininsulto niya ako. Sinabi pa niya na magkakaanak siya ng lalaki kay Tristan. At kapag namana na ni Tristan ang mga ari-arian ng pamilya, paaalisin niya ako at ang anak ko sa mga Montero. Hindi ko ginawa yon. Nagsisinungaling ka. dinala ko yung footage ng CCTV mula noong araw na yon. Lahat ng sinabi mo kay Sierra nandyan sa recording. Ethan, ipakita mo kay Jihuan. Uwa. Alam ko ikaw at si Sierra ang naagrabyado dito. Sabihin mo sa akin, anong kompensasyon ang gusto mo? Kung ganon, ipasa mo ang Rivex sub. Juan, huwag. Ang Rivex Sub ang puso ng buong Moore Group. Ako ang nagmamanage niyan sa loob ng maraming taon. Ang biglaang pagpapalit ng management ay magdudulot ng Noong pumanaw ang nanay ko, ikinarga mo ang Rivex sub at maayos naman ang lahat. Kung walang nangyari, noon, hindi mangyayari ngayon.
Juan, ang Rivex sub hindi na pwedeng magpalit ng management. Tama na. Ang Rivex sub ay ipapasa kay Tristan. Dapat mag-isip-isip ka sa mga ginawa mo. Hindi ko palalampasin ang anumang pinsala sa lahi ng mga Montero. Umalis na tayo. Tristan, Sierra, maghintay kayo. So, Mrs. Montero, ano ang maitutulong ko? well, birthday ni Tristan ay malapit na, tama? Gusto kong malaman ang gusto niya para makabili ako ng gift para sa kanya. Mrs. Montero, napaka-thoughtful mo. Since namatay ang MDM, Reed, hindi masyado nag-celebrate ng birthday ang Mr. Montero. Sa tingin ko magugustuhan niya kahit anong gift na galing sa'yo. Mrs. Montero, Salamat. walang problema ma'am. Aalis na ako. Si. Hindi ka lasing, di ba? Lasing ako. Nagbibiro ka. Mrs. Montero, handa na ang lugaw. Magpahinga ka at kumain ng lugaw. Mrs. Montero, napakagaling mo. Sa birthday ni Mr. Montero, ibigay mo ito sa kanya. Mrs. Montero, anong problema? Hindi ko alam. Medyo nauseous at queasy ang pakiramdam ko. Nauseous? Oh, Mrs. Montero, baka pregnant ka? Pregnant. Maligayang bati, buntis ka. Ginang Montero, buntis ka talaga. Kapag nalaman ni Mr. Montero, matinding saya ang mararamdaman niya. Buntis? Ano? Buntis siya? Oo, sigurado ako. Hindi pwede. Hindi pwede nating hayaan siyang magkaroon ng sanggol. Ako ito. May pagkakataon na para ipaghiganti ang anak mo ngayon. Gusto mo ba? Hulaan mo kung sino ako. Bakit masaya ka ngayong gabi? Maligayang kaarawan. Ito. Isang regalo para sa iyo. Ang pagpapakawala ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Kahit ang mga panghihinayang ay maaaring maging tama. Sinabi ni Zoe ang sweater na ito ay isang panghihinayang sa puso mo. Kaya, nagpakabait ako, natapusin ito para sa iyo. Hindi mo ako sisihin, tama? Salamat. Oh, tama. May isa pang regalo. Base sa kanyang kalagayan ngayon, kung siya'y magbuntis, baka hindi niya abutin ang araw ng panganganak. Ano ang problema? Hindi mo ba ito gusto? Siyempre, gusto ko ito. Sinindak mo ako. Akala ko ayaw mo. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ito ang jade pendant na ibinigay ng lola ko sa nanay ko. Ngayon, sa'yo na ito. Ang ganda naman. Hoy, bakit ka nandito? Bakit walang tumawag sa akin? Anong nangyari? Buntis si Sierra. Ayos yan. Alam kong hindi mo kayang tiisin na masaktan siya, pero buntis na siya. Hindi mo pwedeng sabihin lang na ipalaglag ang bata. Makakasama ba ang pagpapalaglag? Kay Sierra? Hindi na kailangan yon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nang mabuntis si Sierra, nagsimula na ang kanyang countdown. Ang pagpapalaglag ay magpapabilis lang sa kanyang kamatayan.
G. Montero, nakabalik ka na. Maligo ka na ngayon. Anong nangyari? Pasensya na. Bakit bigla kang humihingi ng tawad? Abala ako nitong mga nakaraang araw. At hindi gaanong nakapaglaan ng oras para sa'yo. Hindi na mauulit yon. Ayos lang. Alam kong abala ka sa trabaho. Gawin natin sa paraang gusto mo. Sierra. Ke Montero. Sierra. Tristan, tingnan mo ang medical report ni Sierra. Kailangan mong maghanda sa sarili mo. Baka hindi na umabot si Sierra. Pagkatapos ng 3 buwan. Ang magandang balita, sapat na ang 3 buwan para mabuhay ang sanggol. Tristan, alam kong nahihirapan ka. Pero ang pagpapanatiling buhay sa sanggol, ngayon, ang pinakamagandang mangyayari. Gaano pa katagal siya mabubuhay? Kung ipalaglag natin ang sanggol ngayon, Tristan, baliw ka ba? Walang saysay ito. kahit isang araw lang siya mabuhay, gagawin ko ang lahat. Ikaw! Sierra. Sierra, bakit hindi pa siya nagigising? Huwag kang mag-alala. Maayos na si GNN. Montero ngayon. Gigising siya sa loob ng 1 oras. Gising ka na. Nagugutom ka ba? G. Montero, ano ang nangyari sa akin? Wala. Sabi ng doktor, medyo kulang ka sa nutrisyon. Sinabihan kanyang kumain ng maayos pagkalabas. Kaya pala nahihilo ako nitong mga nakaraang araw. G. Tristan, nandito na sina G, Juan, at Yang, Montero. Akala ko hindi ka na magkakaroon ng sarili mong anak. Pero ngayon, alam ko ang kalagayan ni Sierra. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo para sa kanya. Isang kondisyon lang ang meron ako. Kapag ipinanganak na ang bata, ikaw ang magiging tagapagmana ng mga Montero. Tristan, huwag mo akong biguin. Tanga, sa kanya mo ibibigay ang lahat? Yan lang kung papayag ako. Kumusta? Anong nangyari? Sige, nakuha ko na. Tara, umupo tayo. Ginang Montero? May usapang pamilya. Kailangan kong tumawag. Saglit lang. Si. Kumusta po, ma'am? Pwede ba? Tumigil ka na sa paggulo? Sa tingin mo ba talaga, makakalaban natin si Tristan? Ang tagal na mula nang pumanaw si Joan. Kung mapaparusahan siya sa pagpatay, nasa kulungan na siya ngayon. Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mong makipag-away. Tigilan mo na lang ako sa pagtawag, okay? Anong problema? Pumunta na naman ang nanay mo sa mga Montero para kay Tristan? Kung makakatulong ang panggugulo, matagal na sana. Excuse me. Ex-fiancé ng kapatid mo si Tristan? Paano mo nalaman? Sino ka? Pinatay nga ba talaga ni Tristan ang kapatid mo? Siyempre, siya ang may gawa. Makinig ka. Baliw si Tristan. Natatakot siyang malaman ng lahat na hindi siya makatayo. Sinisisi niya ang kapatid ko na nagloloko. Hindi lang siya inabuso, nagmaneho pa siya ng lasing at pinatay siya. Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa isang estranghero? Baka malaman ni Tristan. Ano naman? Totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Anong magagawa niya kahit malaman niya? Tumigil ka nga? Pasensya na ho, miss. Nagsasabi lang ng kung ano-ano ang asawa ko. Ginang Montero, oras na para sa iyong IV. Hindi, sabi ni Zoe. Hindi pumatay si Ginoong Montero ng kanyang dating kasintahan. Siguradong nasiraan sila ng loob dahil sa pagkamatay ng kanilang kapamilya, kaya isinisi nila lahat kay Ginoong Montero.
kamay. Sige ma'am, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Si. Mga sakit na minana. Paano ako magkakaroon ng sakit na minana? Habang nagbubuntis, ang sanggol ay sumisipsip ng nutrients mula sa ina. Kung hindi makakuha ng sapat na nutrients ang ina, makakaranas siya ng pagkasindak, panghihina, o mamatay pa pagkatapos manganak. Ang rate ng pagkamatay para sa ina ay higit sa 90%. Hindi ito maaaring totoo. Kung may nakatagong sakit si Ginoong Montero, paano ako magbubuntis? Hindi maaaring magkaroon ako ng anumang sakit na minana. Ganap na malusog ang nanay ko, hindi. Kailangan kong tanungin siya. Nanay, Sierra, nandito ka na. Buntis ka? lumabas muna kayo. Gusto kong makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Siya. Kailan ka nabuntis? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya pala kitang-kita lang kita sa video calls nitong nakaraang ilang buwan at hindi ng personal. Nanay, hindi ba sinabi sa iyo ni Tristan? Tristan? Noong una kong nalaman na buntis ako, gusto kong sabihin sa iyo. Pero sabi niya puno ng mikrobyo ang ospital. Kaya hindi ako makapunta. Sabi niya sasabihin niya sa iyo mismo. Ang kapal ng mukha. Nagsinungaling talaga siya sa akin. Dahil ikaw at si Sierra ay kasal na ngayon, may mga bagay na kailangan mong malaman. Si Sierra ay may sakit na minana ng aming pamilya. Hindi siya makakaligtas kapag nabuntis siya. Kaya, kung gusto mong makasama si Sierra, hindi ka dapat magkaroon ng anak. Kung gusto mo ng anak, kailangan mong hiwalayan siya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan siya. Ang kapal ng mukha. Hindi mo ba ito gusto? Siyempre, gusto ko ito. Kaya, alam niya. Alam niya ang lahat. Sa tingin ko dapat nating i-report kay G. Montero kaagad. Hindi. Espesipiko niyang sinabi sa atin na alagaan ng mabuti si Gay-Eng. Montero, kung malaman niyang nawawala siya, hindi niya tayo palalampasin. Anong gagawin natin? Nalaman kaya ni Gay-Eng. Montero ang plano ni G. Montero na iligtas ang bata at kusa siyang nagtago. Ano? Ililigtas ang bata? Narinig ko yon nang hindi sinasadya. Sabi ni Dr. Perez, mahina ang kalusugan ni Gay-Eng. Montero, isa lang sa kanila ng sanggol ang mabubuhay. Tristan, hindi ko alam kung anong pinag-aatubili mo. Hindi rin naman makakaligtas si Sierra. Bakit hindi mo na lang iligtas ang bata? Narinig mo ang sinabi ng mentor ko. Basta iinom si Sierra ng bagong espesyal na gamot, tiyak na mabubuhay ang bata. May dalawa kang pagpipilian ngayon. Una, sabihin mo sa akin ang totoo at itatago ko yon. O pangalawa, sasabihin ko kay Tristan na sinabi mo sa akin ang totoo. Kailangan kong patunayan ito. No, Montero, wag po. Ayokong pahirapan ka. Gusto ko lang malaman ang totoo. Gay-Eng, Montero, sasabihin ko sa inyo. Huwag kang mag-alala. Basta, sabihin mo sa akin ang totoo. Itatago ko yon. Gay-Eng, Montero, dahil sa sakit na minana ng pamilya ninyo, ang pagbubuntis ay naglalagay sa iyong buhay sa panganib. Pwede sanang maiwasan yon ng espesyal na gamot. Pero pagkatapos ng huling insidente, nasira ang katawan mo. Wala ka ng 3 buwan. Gusto iligtas ni G. Montero ang sanggol. Bago ka mawala. Kailan niya balak gawin ang operasyon? Bago ka mamatay. Sa ganun, masisiguro nating ang bata ay may pinakamagandang tsansang mabuhay. Ganun ba? Lumabas ka. Gingong! Montero! Alam kong gusto mong ipalaglag ang bata para hayaan mong mabuhay ng ilang buwan pa si Sierra. Pero ano ang punto? Kahit na wala kang pakialam sa negosyo ng mga Montero o sa kahihiyan at hirap na dinanas mo, huwag mong kalimutan kung paano namatay ang nanay mo. Makakalimutan mo ba talaga ang paghihiganti kay Gay-Eng, Reed?
Hello? Ano? Tumigil ka sa pag-aalma. Nasa panganib ngayon si Sierra. Kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang hindi komportable? Dr. Perez, pwede na kayong umalis. Kailangan kong makausap siya ng mag-isa. Umalis na kayo. Anong nangyayari? Tumigil ka sa pagpapanggap. Hindi ba't halos patay na ako? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Kung gusto mo ng anak, pwede mo namang sabihin sa akin. Bakit ka nagpanggap na mahal mo ako? Akala mo ba hindi kita kamumuhian? Kung mamatay ako sa panaginip na ginawa mo, Hindi ganoon. Pwede kong ipaliwanag. Hindi ganoon. hindi ba sinabi sa'yo ng nanay ko ang tungkol sa genetic disease ko? Hindi ba totoo na 3 buwan na lang ang natitira kong mabuhay? Hindi ba't ikinasal ka lang sa akin para magkaroon ng anak? Tanggihan mo. Tanggihan mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit wala kang sinasabi? Tristan, nakakadiri ka. Lumabas ka. Ayaw na kitang makita muli. Sierra. Anong nangyayari? Adrian, nandito. Bilis. Pumunta na sa operating room. Kumusta na? Tristan, kritikal na ang kalagayan ni Sierra. Kailangan na niya ng operasyon ngayon. Sino ba ang ililigtas natin? Siya o ang bata? Iligtas si Sierra. Siya. Sana hindi mo ito pagsisihan. Hindi ko inasahan na hopeless romantic pala si Tristan tulad ng nanay niya. Isusuko niya ang mga ari-arian. Dahil lang sa isang babae. Ma'am, dahil hindi naman balak ni Tristan na iligtas ang bata, Ipapatuloy pa ba natin ang pagbibigay ng gamot? Siyempre, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawalan ng lahat si Tristan. Bilis! Anong ginagawa mo dyan? Mr. Montero! Mr. Montero! Kumusta na po si Mrs. Montero? Tumawag lang po si Mr. Juan at sasabihin niyang darating siya mamaya. Ma, gising ka na! Gising ka na! Pakiusap! Ma! Ang mga pumanaw na ay nagtatago sa mga ulap. Ang ulan ang paraan nila para dumalaw sa iyo. Mr. Montero, pakipirma po dito. Mr. Montero? Mr. Montero, pirma po dito. Mr. Montero, nasa peligro po si Mrs. Montero. Sabi po ni Dr. Perez, dapat po ay maghanda kayo. Pumirma muna po kayo. Scalpel. Dr. Perez, bumababa ang BP ng pasyente. Anong gagawin natin? Ipagpatuloy ang pag-transfuse ng dugo. Kung hindi natin siya maililigtas, iligtas ang bata. Tristan, sana hindi na tayo magkita ulit. Sa susunod na buhay. Ginoong Juan, Ginoong Tristan, nandito na po sina Ginoong Juan Montero at Ginang Montero. Tristan, pasensya na. Hindi ko nailigtas si Sierra.
pero ligtas ang anak mo. Bingi ka ba? Sinabi kong iligtas mo si Sierra kahit ano ang mangyari. Bakit ikaw ang nagdesisyon? Tristan, wala nang pag-asa si Sierra. Hindi ko kayang manood lang. At hayaang mamatay ang bata sa sitwasyong iyon. Correct. Bakit hindi mo siya nailigtas? Hindi ba't sinabi mo na may 3 buwan pa siya? Sa normal na kalagayan ganoon. Kahit na himala ay hindi siya maliligtas ngayon. Kasalanan ko ito. Ako ang pumatay sa kanya. Tristan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi rin naman magtatagal si Sierra. Ako ang pumatay sa kanya. Bitawan mo. Tatawag ako ng tulong. Huwag kang aalis. Huwag mo akong iiwan. Sige, hindi kita iwan. Tristan, nakakadiri ka. Umalis ka. Ayokong makita kang muli. Sierra. Patawarin mo ako ngayon. Huwag mo akong iwan. Sige, patawarin mo ako. Ngayon lang. Umuwi na tayo. Umuwi ka na at magising ka. Sige. Umuwi na tayo. Tristan, gago ka. Gago ka. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Kumalma ka. Ginoong Montero. Tristan. Ginoong Montero! Tristan! Ginoong Montero! Tristan, Ginoong Montero! Tristan. Ginoong Montero! 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 Malubha ang sugat mo! Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Umalis ka. Montero, alam kong gusto mong makita si Gang, Montero, pero siya, Gang. Patay na siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Ang katawan ni G, Montero, ay sinunog na. Sinuog? Sino ang pumayag? Ang nanay ni Ging, Montero. Siya ang nag-asikaso nito 3 araw na ang nakalipas at umalis kasama ang abo ni GNNG, Montero. Montero, saan ka pupunta? Tristan, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng gumalaw-galaw ngayon. Bitawan mo ako. Pwede bang huminahon ka muna? Paano ako makakapagpalamig ng ulo? Ano ang ipinangako mo sa akin? Bakit hindi mo ginawa ang lahat para iligtas si Sierra? Bakit? Tristan, pasensya na tungkol kay Sierra. Pagbabayaran ko ito sa iyo sa anumang paraang kaya ko, pero hindi na siya babalik. Ang kailangan mong gawin ngayon ay mas pagtuunan ng pansin ang iyong anak. Wala akong oras para sa kanya ngayon. Ito ang batang inialay ni Sierra ang kanyang buhay. Sigurado ka ba? Bagamat nakaligtas ang bata, hindi pa siya ligtas sa panganib tulad ng inaasahan natin. Adrian, ano ang nangyayari sa kanya? Mukhang may ipinainom sa kanya. Lumabas ka muna. Ako na ang bahala dito. Dat.
G. Montero, nahuli na namin siya. Juan? Dalhin kita sa bakuran para makalanghap ng sariwang hangin. Ginoong Montero, narito na ang pulisya. Yara Santos, ikaw ay pinaghihinalaan ng pagpatay. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Pulis, may maling pagkakaintindi lang ito. Ako ang may bahay ng mga Montero. Paano ako makakapatay ng tao? Ano ang mapapala ko doon? Malalaman mo kung may maling pagkakaintindi kapag sumama ka sa amin. Juan, ano ang gagawin ko? Walang maling pagkakaintindi. Ako ang tumawag sa pulis. Ano ang problema? Ngayon, Kailangan mong tanungin siya. Juan, ikaw, nasa bahay lang ako buong panahon na ito. Alam mo yan. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Ito ang ebidensya ng pakana ni Yara laban kay Sierra at sa bata. Juan, Lumuhod ka. Tigil na ang pag-aarte, parehong mga kalokohan pa rin matapos ang lahat ng mga taong ito. Nandito ako para ipaalam sa iyo na si Yara ay dapat pumunta sa bilangguan ngayon. Juan, tulungan mo ako. sigurado ka bang? Gusto mong gawing pangit ang mga bagay? Hindi naman kailangan ganon. Ang anak mo ay nakagawa ng maraming krimen sa ibang bansa. Nagtataka ako kung pwedeng hatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo kung ang mga dokumentong ito at ebidensya ay ibibigay sa lokal na pulisya. Ikaw, nanggagago ka sa anak ko? Eh ano kung oo? Ikaw, Limitado ang pasensya ko. Isa. Juan, sinasadya ito ni Tristan. Ginagamit niya ang pagkamatay ni Sierra para targetin ako at ang anak ko. Alam mong si Sierra ay hindi na magtatagal pa. Dalawa. Juan? Dalhin niyo siya. Juan, hindi mo ako pwedeng iwan. Juan, Sumunod na ako sa gusto mo. Dapat ay kumalma ka. Huwag mong pabayaan ang Montero Group dahil lang sa isang babae. Ikaw na ngayon ang namamahala sa Montero Group. Dapat mong matutunang kontrolin ang emosyon mo. Talagang, hindi ako makakapantay sa iyo dito. Pagkatapos ng lahat, nag-asawa ka agad ng iba. Pagkamatay ng asawa mo, Ikaw, Akala ko, hindi na ako babalik pa. anyway, salamat sa paggamit ng iyong life-saving pill para iligtas si Sierra. Ito ay pag-aari ng iyong pamilya. huwag kang mag-alala. Kasalanan namin na ipinanganib namin ang buhay ng anak mo para magkaroon ng anak. Pero sinaksak mo ang anak ko para sa kapakanan ng anak mo. Ngayong wala na ang bata, pantay na ang ating mga pamilya. Mula ngayon, sana ituparin mo at ng anak mo ang pangako at huwag nang muling magpakita sa hino. Sa harap ni Tristan muli. Inanunsyo ng mga Montero at Scott ang isang kasal sa susunod na buwan. May mga chismis na ang CEO ng Montero Group na si Tristan Montero at ang tagapagmana ng Scott Group na si Renee Scott ay lihim na nag-date sa loob ng 5 taon at nagkaroon ng anak. Congratulations sa perpektong mag-asawang ito! Ang sinungaling niya. Ma, makikilala mo na si Papa. Yane. Kumusta? Tamang-tama ang timing, di ba? Tara na. Sierra, ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Bakit
hindi ka muna tumira sa akin ng ilang araw. Hindi pwede. May trabaho ako. Hoy, bata, bakit hindi ka makinig? Gumagabi na at delikadong manatili dito. Umuwi ka na. Ayoko nang umuwi. Hindi ako babalik. Ayoko. Anong problema? Nanay? Bakit kamukha ng nanay ko ang babaeng ito? Maghapon na dito ang batang ito. Sabi niya, narito siya para kasama ang nanay niya. Gumagabi na at delikadong manatili. Sinabihan ko siyang umuwi, pero ayaw niyang umalis. Tara na. Hindi ko kasalanan. Siya ang nahulog. Halika, bata. Nasaktan ka ba? Nanay! Hindi nagsinungaling sa akin si Daddy. Mommy, hindi ka patay. Bumalik ka na rin sa wakas. Mommy, sobrang namiss kita. Oy, bata, huwag kang tatawag ng kung sino-sino bilang nanay. Nagkakagulo ka lang. Mali ang napuntahan mo, bata. Hindi ako nanay mo. Nanay kita, tinitignan ni Daddy ang larawan mo araw-araw. Mukha kang eksakto sa larawan. Ang larawan? At itong pulseras ay para lang sa nanay ko. Sierra, sa tingin ko mukha namang medyo katulad mo ang batang ito. Ano ang gagawin natin? G. Montero, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko inalagaan ng maayos si Ivan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na alagaan lang si Ivan? Paano siya nawawala? Ako yon. Kay Zoe ako nagtatanong. Pagkaalis mo kaninang umaga, dumating si Bibi, Scott at sinabing gusto niyang dalhin si G. Ivan para maglaro sa parke. Sabi ko, sasama ako. Ayaw niya akong payagan. Pagkaalis nila, sinubukan kitang tawagan. Pero hindi ako makakonekta. Tapos tumawag si Bibi, Scott at sinabing nawawala si G. Ivan. Gusto ko lang sana makapag-bonding kay Ivan. Pero bago pa kami makarating sa parke, sabi niya kailangan niyang umihi. At pagkatapos, nawala na siya. Bibi, Scott, naaalala mo ba ang mga tuntunin ng kasal natin? Kung hindi mo maintindihan ang posisyon mo, ang titulo ng Ginang Montero ay maaaring ibigay sa ibang tao. G. Montero, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo na ang aming engagement ay kanselado na. G. Montero. Mukha nga siyang katulad mo. Talaga bang mag-ina kayong dalawa? Nagbibiro ka. Hindi pa nga ako ikinakasal. Nanay, saan ka pupunta? Iiwan mo ba ako? Talagang hindi ako ang nanay mo. Paano kung hayaan nating ang pulis ang tumulong sa'yo para hanapin ang nanay mo? Ikaw ang nanay ko. Alam kong Shera ang pangalan mo. 27 taong gulang ka na. Matalino kang bata. 2 beses ko lang nasabi ang pangalan ni Sierra. Naalala mo na agad. Pero mali ang edad na sinabi mo sa kanya. Hindi pa nga siya 20 taong gulang. Hindi alam ko lang ang pangalan ni nanay. Sierra, tawagan natin ang pulis at iwan na lang natin siya sa kanila. Tapos, makakain na tayo. Alam ko ang numero ni tatay. Miss, pwedeng tulungan mo akong tawagan ng tatay ko? Ginoong Montero, may balita. Papunta po si Ginoong Ivan sa sementeryo. Lumingon ka. Opo. Halo? Ginoong Montero, mali talaga ako. Ivan. Hindi nagtagumpay ang tawag. Baka gusto mong maghintay muna rito at gamitin ang telepono ng administrator para tumawag ulit. Paano kaya hindi sinagot ni Itay ang telepono? Imposible. Kung maghihintay ako rito, aalis na agad si Inay. Miss, alam ko kung nasaan ang bahay namin. Pwede mo ba akong iuwi? Pwede ba yon? Malapit lang naman ang daan papunta roon. Sige. Ikaw ang umuna at magpatnubay. Kumusta? Nakita mo ba ang batang ito? Siya ay mukhang yung batang pumunta rito kanina para hanapin ang ina niya. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ako ang ama niya. Nasaan siya ngayon? Ikaw pala ang ama niya? Sinubukan kang tawagan ng anak mo, pero hindi ka maabot. Buti na lang, 2 dalagang narito para ilibing ang kamag-anak ang mabait na naghatid sa kanya pa uwi. May surveillance ba? Oo, meron. Ginoong Montero, si Ginoong Ivan. Habulin natin sila. Aabutan natin sila.
Pwede mo ba akong dalhin sa libingan ng pamilya niya? Oh, si. Ito na yon. Ginoong Montero, hindi ba ito ang lapida ng mga magulang ni Ginang Montero? Bumalik na tayo. Miss, ito ang bahay ko. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay galing sa mayamang pamilya. Ito ang sikat na mayamang lugar sa Hain. Teka, hindi ba ito ang tirahan ni Tristan? Pwede kayang ang batang ito ay... Miss, bumaba ka. Miss, ipapakain ko kayo ni Daddy kay Miss Clark sa hapunan. May gagawin ako. Hindi ako makakasama. Jane, alis na tayo. Anong nagmamadali? Nakalimutan mo bang kakapalit mo lang ng flight? Mommy, huwag kang umalis! Si Daddy, umuwi na si Daddy. Daddy, halika. Dinala ko na si Mommy. Ikaw? Hindi ba't nasa opisina ka dapat? Bakit ka bumalik? May natanggap akong mensahe. Na dinukot si Ivan. Daddy, pinauwi ako ni Mommy. Hindi niya ako dinala ng sapilitan. Talaga? Gusto kong marinig mula sa kanya. Mommy, paliwanagan mo agad si Daddy. Ivan, tigilan mo ang pagtawag sa kanya ng ganyan. Hindi siya ina mo. Pero siya nga. Dahil nakabalik na si Ivan, huwag ka nang tumayo diyan. Pasok na tayo. Ginoo, pakawalan mo naman ako. Ang usapin kay Ivan ay hindi pa tapos. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ko siya dinala ng sapilitan. Daddy, hindi talaga ako dinala ng sapilitan ni Mommy. Kung totoo yan, bakit hindi mo ako tinitigan? Bakit ang unreasonable mo? Sinabi na ng anak mo na walang ginawa ang kaibigan ko. Yane. Ginoo, hindi ko dinala ng sapilitan ang anak mo. Pwedeng magpatunay ang tagapangalaga ng sementeryo para sa akin. Sa halip na pasalamatan mo ako sa pag-uwi sa kanya, ako pa ang pinagbibintangan mo? Ganito ba ang trato mo sa tao? Pero sabi ng tagapangalaga na dinala mo ang anak ko. Ipinakita rin ng surveillance na umalis ka kasama siya. Kahit na ibinalik mo siya, attempted kidnapping pa rin yon. Nagsisinungaling lang ang tagapangalaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto na gusto ka talaga ng anak ko. Alagaan mo siya. Babayaran kita. At kalimutan na natin ito. Pasensya na, may trabaho na ako. Kung ganon, sa palagay ko, ikaw at ang kaibigan mo ay magkakasama sa kulungan. Ethan, tawagan mo ang pulis. Huwag kang magpumilit. Kung ayaw mo, pwede pa akong mag-escalate. Sige, tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung kaya mong baliktarin ang katotohanan. Yane, umuwi ka muna. Anong ginagawa mo? Ipapaliwanag ko sa'yo lahat mamaya. Pero, dito ka talaga? Mommy, hintayin mo ako. Tinitingnan mo ba talaga akong ama mo? Dapat alam mo pagdating kay Shera, walang ibang pwedeng magdesisyon para sa akin. Hindi kailanman tatanggapin ng mga Montero ang ganyang babae sa pamilya. Mommy, dito ka umupo. Mommy, kukuha ako ng paborito mong pagkain. Paano mo nalaman na ito ang paborito ko? Sinabi ni Daddy. Mommy, bakit hindi ka kumakain?
Kasi ayaw ko. At tumigil ka sa pagtawag sa akin ng mommy. Bakit? Kasi ayaw ko. Kung ipipilit mo, aalis ako. Kahit na manakot ang daddy mo na ipakulong ako. Mommy? Tawagin mo siyang Miss Court. Daddy? Kumain ka. Sierra? Sierra, tingnan mo! Gumuhit ako ng larawan para sa'yo! Hindi ba't napagkasunduan nating tatawagin mo akong Miss Kurt? Sinabi mo lang na hindi kita pwedeng tawaging mommy. Hindi na hindi kita pwedeng tawagin ng iba pang tawag. O hindi naman kaya tumutupad sa pangako ang mga matatanda? Sierra, tingnan mo. Ito tayong dalawa sa amusement park. At ito naman, ikaw na yung mayakap sa akin. Sierra, anong problema? Sierra, umiyak ka ba? Ibig sabihin ba nito'y sa wakas ay naniniwala ka na ako ang anak mo? Wala iyon. Tatawagan ko si Jane. Pwede mo sakin ibuhos ang galit mo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Pasensya na. Ginoong Montero, magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo. Pasensya na, Sierra. Alam kong galit ka pa rin. 5 taon na ang nakalipas. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Ginoong Montero, mali ang napuntahan mo. Hindi ako ang hinahanap mo. Hindi ako nagkamali. Kahit maging abo ka man, makikilala pa rin kita. Kung hindi mo ako bibitawan ngayon din, tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo. Mas gugustuhin ko pang makulong. Kaysa mawala ka. Pero wag mong isipin. Napakakawalan kita muli. Ang peking pagiging tapat mo ay nakakadiri lang. Tristan, nakakasuka ka, Tristan. Umalis ka. Ayokong makita ka ulit. Hindi mo kailangang tanggapin ako ngayon. Pero tumigil ka ng pagtakas. O ano ngayon? Gagamitin mo ba si Jane para takutin ako? Alam mong hindi yon ang ibig kong sabihin. Eh ano ang ibig mong sabihin? Noong 5 taon na ang nakalipas o ngayon man, laging ganyan ka ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Binabalaan kita. Kung saktan mo ang mga kaibigan ko, gagantihan kita kahit mamatay pa ako ulit. Tatay, Sierra, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Nag-uusap lang kami tungkol sa kakailanganin mo para sa school event mo bukas. Pero ayoko ng mga ganyang aktibidad. Maliban na lang kung sasama rin si Sierra. Tatay, pwedeng pakiusapan mo si Sierra na sumama sa akin? Sige na. Ikaw ang magtanong sa kanya kung sasama siya sa'yo. Sierra, lahat ng ibang bata ay may kasamang nanay. Gusto ko rin yun. Sige. Pero linawin natin ang isang bagay. Hindi mo ako pwedeng tawaging nanay. Okay. Juan, dinala ko si Ivan para maglaro para magbonding kami. Hindi ko inakala na bigla siyang tatakbo palayo. Juan, tulungan mo ako. Huwag mong hayaan na i-cancela ni Tristan ang engagement. Bumalik na si Sierra. Sierra? Ang dating asawa ni Tristan? Pero patay na siya. Hindi ba siya patay? Mapipigilan ko ang pagkansela ng engagement. Pero kung pakakasalan ka ni Tristan, nasa sayo na yon. Sige Juan, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi kita bibiguin. Zandro, ito si Sierra. Kumusta? Ako po ang gurong tagapayo ni Ivan. Ako si Yaya ni Ivan. Pabayaan mo muna silang maglaro rito sandali. Dadalhin ko kayo sa area para sa mga magulang at pag-uusapan natin ang mga patakaran ng laro. Subukan mong ulitin yan. Ang nanay mo ay isang halang ang bituka, kaya ikaw ay isang batang salbahe. Huwag mong hamakin ang nanay ko!
Ivan, sinuntok mo ako. Mama, may nanuntok sa akin. Nagreklamo ka sa nanay mo pagkatapos mong matalo, walang kwenta. Ikaw na naman. Lagi mo ngang inaapi ang anak ko. Ngayon, binuli mo pa siya sa harap ko? Wala ka talagang modo. Siya ang unang nanira sa nanay ko. Nanay mo? Psst. Isa ka lang namang anak ng isang kinapos ng tatay mo sa isang babaeng halang. Ikaw ang halang. Huwag mong hamakin ang nanay ko. Batugan ka. Tinulak mo talaga ako? Papatayin kita. Sierra! Isang matanda, nananakit ng bata. Hindi ba sobra na yan? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na tinulak niya ako? Ang nakita ko lang ay ikaw ang tumulak sa kanya at minura siya. Eh ano naman? Isa ka lang namang yaya. Sino ka ba para pagalitan ako? Baka hindi ko kaya, pero si Mr. Montero ay siguradong kaya. Huwag kang magmalaki. Alam ng lahat na hindi nagpapakita si Mr. Montero sa mga aktibidad ng PTA. Akala mo ba maiimbita mo siya rito? Subukan mo. G&G. Kurt, ito ay maliit na away lang ito ng mga bata. Baka hindi na natin dapat istorbohin si G. Montero tungkol dito? Si G. Montero? Kahit wala siya rito, kailangan nating mag-usap ng may katwiran, di ba? Itong batang ito matagal nang nang-aapi sa anak ko. Ano naman kung sa wakas ay lumaban ako? G&G, Zandro. Nagkaroon ba ng away si Ivan sa batang ito dati? Oo, hindi sila nagkakasundo kailanman. Narinig mo yon? Narinig ng lahat, di ba? Dahil lang mayaman at makapangyarihan ng mga Montero, hindi ibig sabihin ay pwedeng mang-api. Inaabuso na niya ang kanyang estado sa murang edad pa lang. Napakasamang pagpapalaki. Kung hindi siya anak ni Tristan Montero, matagal na siyang pinatalsik. Eksakto. Hindi ako nangapi kanino man! Naniniwala ako sa'yo. Ang pagiging mahina ay hindi nangangahulugang laging tama ang isang tao. Kung mag-aaway ang dalawang bata, ang pagpanalo ba ay nangangahulugang sila ang may kasalanan? Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinasabi mo bang ang anak ko ang nang-aapi sa gago na ito? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Binalaan kita, pero patuloy mo siyang tinatawag ng ganoon. Sino ba ang tunay na gago? Kang, paste, pakiusap, kumalma ka. Umalis ka dyan! Yaya ka lang. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Ang mahalaga ay hindi mo kayang makipag-away kay Tristan. Wow, ang lakas ng loob. Alam ba ni G. Montero na ginagamit mo ang kanyang pangalan? Ivan, pasensya na. Huli na ako. Hindi kita inanayahang pumunta. Si Sierra lang ang gusto kong kasama. Ang mga gawaing ito sa PTA ay laging responsibilidad ko. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta? Desisyon po ni G. Montero. Si G. Montero? Ang sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na ikaw ang kanyang nobya. Gin. Scott, nagbibiro ka lang siguro? Ginagawa ko lang ang lahat ng makakaya ko para protektahan si Ivan. Hindi ko magagawa ang lumampas sa lugar ko. Talaga? Eh bakit ka kumakapit sa anak ko? G&G. Scott, kailangan mo talagang turuan ang yaya mo ng leksyon. Ang kanyang kilos kanina. Kung hindi ko lang alam, iisipin kong siya ang nobya ni G. Montero. May sasabihin ka ba para sa sarili mo? Bien. Scott, hindi ganoon. Nakikita ko naman. Huwag mo nang subukang magkaila. Sierra, ang lakas ng loob mong apihin si Sierra. Bubugbugin kita, papatayin kita. Walang utang na loob. Ivan, paano mo nagawang saktan ang sarili mong ina dahil lang sa isang yaya? Nasaktan mo ang puso ko. Kaya totoo nga, ang batang ito ay talagang anak nila. Si Gengeng, Scott ay kawawa naman. 5 taon siyang naghintay para lang makipagkasundo kay G. Montero. Totoo nga, ngayon, tingnan mo si Ivan. Kampihan pa ang isang dayuhan at saktan ang sariling ina. Ang ganda-ganda at bata pa ng babaeng ito. Hindi tulad ng isang yaya. Baka siya ang kabit. Ew, walang hiya. Manloloko. Hindi ikaw ang nanay ko. Hindi ako ang nanay mo? Eh sino? Si Sierra ang nanay ko. Hindi makapaniwala. Siya ang nanganak sa kanya, pero hindi man lang niya kilalanin. Eksakto. Kung anak ko iyan, bubugbugin ko iyan hanggang mawalan ng malay. Gin. Scott, ito ay pagitan nating mga matatanda. Huwag mong idamay si Ivan. Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi ako kinikilala ng sarili kong anak. Hindi ba iyan ang gusto mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin ito? Inaapi nila ako at si Mommy. Pinagbuhatan pa nga siya ng kamay ni Mrs. Scott. Tristan, pwede kong ipaliwanag.
Bakit hindi ka lumaban? Hindi ba't ito ang gusto mo? Huwag kang magkunwari. Hindi ko sinabihan na pumunta siya. Ano naman ang pinagkaiba? Ngayong nandito ka na, sabihin mo nga sa lahat ng nandito na wala akong kinalaman sa iyo. Alin ang ginamit mong kamay? Tristan, pasensya na. Nagkamali ako. Mukhang masyado akong naging mabait sa mga Scott, kaya hindi mo maintindihan ang simpleng salita. Mr. Montero, pasensya na. Nagkamali ako. Pasensya na talaga. Pakiusap, bitawan mo na ang pamilya ko. Mr. Montero, si Miss Scott pa rin ang tunay na ina ni Ivan. Kahit hindi mo siya gusto, hindi mo siya dapat tratuhin ng ganyan. Sino ang nagsabi sa iyo na siya ang tunay na ina ng anak ko? Pero sinabi niya lang iyon sa sarili niya. Bukod pa riyan, kung hindi siya, bakit ka makikipagkasundo sa kanya? Sabihin mo sa kanila kung bakit ako pumayag sa kasunduang ito. Sabihin mo, Kontrata lang ang kasal na ito. Kailangan ko ang titulo bilang Mrs. Montero. At si Tristan ay kailangan ng mag-aalaga kay Ivan. Kaya, hindi ka tunay na nanay ni Ivan? Kita mo! Sabi ko sa'yo, hindi siya nanay ko. Si Sierra ang nanay ko. Wow, hindi ko akalain na ang yaya pala ang tunay na ina. Sila ay magkamukha nga. Tama ka. Magkamukha sila. Ethan, ihatid mo si Miss Scott pauwi. Sabihin mo sa tatay niya na lahat ng partnership ay kanselado na. Tristan, pasensya na. Nagkamali ako. Huwag mong bawiin ang suporta. Kung malaman ng tatay ko, papatayin niya ako. Maawa ka naman. At asikasuhin mo rin ang nanay at anak na iyon. Opo. Aksidente lang ang nangyari ngayon. Hindi na maulit. Wala akong kinalaman dito. Gusto ko lang malaman kung kailan mo ako pakakawalan. Magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya balang araw. Kung hindi mo ako pakakawalan, mauulit lang ang mga pangyayaring tulad ngayon. Pangako ko na wala ng ibang babae. Wala nang mananakit sa iyo o kay Ivan muli. Ang ibig kong sabihin, Malinaw na sinabi ko kahapon, hindi na kita pakakawalan muli. Tristan, May trabaho pa ako. Umuwi ka na kasama si Ivan. Alam talaga ni Daddy na nagkamali siya. Mapapatunayan ko, tuwing kaarawan mo, dinadala ako ni Daddy sa puntod ng tatay mo para lumuhod at magsisi. kaya, nasa sementeryo ka kahapon dahil taon-taon ka palang pumupunta doon. Sinabi rin ni Daddy na siya ang pumatay sa'yo. Kapag malaki na ako, babalik siya sa tabi mo. Sierra, noong huli, masyado kang mabait at muntik ka nang mawalan ng buhay. Huwag mong hayaang lokohin ka ulit ni Tristan. Ma, patawarin mo na si Daddy sa pagkakataong ito. Ivan, ano ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi mo siya pwedeng tawaging ganoon. Lolo, Dalhin mo si Ivan sa kotse at maghintay kayo. Sierra, hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo na may bayad ang pagligtas sa buhay mo? Pasensya na. Ang pinakamalaking pangarap ng nanay ko ay mailibing kasama ng tatay ko. Nagkataon lang na nakasalubong ko si Ivan sa sementeryo. Kung talagang nagkataon lang, umalis ka na agad. Alam mong pinagbantaan ako ni Tristan at ang kaibigan ko. Okay lang sa akin, pero kailangan kong protektahan ang kaibigan ko. Sisiguraduhin kong ligtas ang kaibigan mo. Kailangan mong umalis agad. Ayokong makita ka ulit. Salamat. May isa pa akong tanong. Sino? Ang nanay ni Ivan. Siyempre, si Rene. Hindi mo naman talaga iniisip na sa'yo siya, di ba? Alam mo ang kalagayan mo noon. Maaga kang nanganak at may gamot ka noon. Kahit nabuhay pa si Hippocrates ngayon, hindi niya maililigtas yon. Naiintindihan ko na. Sierra, alam mo, mukha talagang kamukha mo ang batang ito. Parang nanay at anak talaga ang itsura nila habang tumitingin ako. Magandang araw. Gusto kong tingnan ang mga record ng mga bagong panganak mula 5 taon na ang nakalipas. Wala kayong record dito. Paano nangyari yun? Dito ako nanganak 5 taon na ang nakalipas. Baka matagal na masyado. Paano kung ganito? Kung maghihintay kayo dito, tatanong-tanong ako para sa inyo. Ginoo, may naghahanap sa inyo dito. Mga record ni Sierra Kurt. Ibigay mo na lang sa kanya yung mga dokumentong nakahanda. Si. Ano? May backup copy.
Heto. Kaya talagang wishful thinking lang pala yun. Salamat. Sierra? Anong ginagawa ng babaeng yun dito kanina? Kumusta, Tristan? May sasabihin ako sa'yo. Hindi patay si Sierra. Dumalaw pa nga siya sa ospital namin. Para saan? Parang hindi ka man lang nagulat. Nakita mo na ba siya? Magpatuloy ka. Anong pinuntahan niya sa ospital? Pumunta siya para tingnan ang mga record ni Ivan. Ang kakaiba, pagkatapos tumingin, umalis siyang umiiyak. Dahil nakita mo na siya, hindi ba niya alam na perpektong healthy si Ivan? Kaya pala ayaw niyang tawagin siyang mommy ni Ivan. Anong ibig mong sabihin? May gumalaw sa mga record ng ospital, malamang akala niya namatay ang kanyang sanggol. Imbestigahan mo ang mga staff mula noon. Dahil winasak mo ang lahat ng meron ako, hindi rin kita pabubuhayin ng maganda. Umalis na si Sierra, siguraduhing malinis ang trabaho. Saka mo makukuha ang pera mo. Mami, bakit wala ang driver ngayon? May sakit siya ngayon. E di mamayang gabi, masahe kita. Bakit? Kasi nakakapagod magmaneho. Kung anak ko lang sana si Ivan. Nanay, natatakot ako. Ivan, gising. Tristan, dali, pumunta ka rito. Nasugatan si Ivan. Ang dami niyang dugo. Huwag kang magpanik. Manatiling kalmado. Nasaan ka? Papunta na ako diyan. Nasa intersection kami ng Oak Ridge. Tristan, si Ivan, siya. Huwag kang mag-alala, nasa loob si Adrian at ang kanyang team. Magiging maayos si Ivan. Gamutin muna natin ang mga sugat mo. Hindi, maghihintay ako kay Ivan dito. Matagal ang operasyon. Si Ethan ang may iwan dito. Kapag nagising si Ivan, tatawagan niya tayo. Tara na. Masakit ba? Kamukha mo si Ivan. Ang kaskasero mo rin. Bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba nag-aalala kay Ivan? Siyempre, nag-aalala ako. Eh bakit nakangiti ka pa rin? Kung magbe-breakdown din ako tulad mo, sino ang mag-aasikaso ng lahat? Pasensya na. Hindi ko inalagaan ng maayos si Ivan. Kahit na nandoon ako ngayon, hindi ko masisiguro na hindi masasaktan si Ivan. Pareho tayong baguhan bilang magulang, hindi tayo perpekto sa lahat ng bagay. Sa iyo, first time mo, pero sa akin, hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo alam ang ibig kong sabihin. Bakit pa ulit-ulit mong sinasaktan ang puso ko? Aminado ako na itinago ko ang sakit mong minana 5 taon na ang nakalipas dahil sa aking pagiging makasarili, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi mo ngayon. Si Ivan talaga ang anak natin, pareho tayong baguhan bilang magulang. Anong problema doon? Anong sinabi mo? Anak natin si Ivan. Kahit nahirapan tayong iligtas si Ivan noon, napangalagaan naman natin siya. Malusog siya sa pisikal, pero sa emosyon, kulang siya sa pagmamahal. Buti na lang at bumalik ka na ngayon. Masaya na talaga siya. Pero nang tanungin ko ang ospital, sabi ng mga doktor, namatay siya noon, at ang tatay mo. Sabi niya, ang sanggol ay hindi nakaligtas. Tatanungin ko siya para malaman ang totoo. Pero si Ivan talaga ang anak natin. Kapag tapos na ang operasyon niya, ayusin ko agad ang DNA test. Anak ko talaga si Ivan. Pero ipinagkait ko sa kanya. At ako ang dahilan ng aksidenteng ito.
Hindi mo kasalanan ito. Magiging maayos si Ivan. Hindi kanya ipagkakait dahil dito. Gusto ka talaga niya. Halo? Ginoong Montero, tapos na ang operasyon ni Ginoong Ivan, sabi ni Doc Perez. Maayos naman siya. Tungkol sa aksidente, may nakita ang mga tauhan natin. Si Ginang Scott ang may pakana. Gusto mo bang dalhin namin siya? Hindi na kailangan. Ipadala ang ebidensya sa pulis. Dahan-dahan nating haharapin ang mga Scott. Anong nangyari? Tapos na ang operasyon. Maayos si Ivan, huwag kang magmadali. Sino ang mag-aalaga kay Ivan kung ikaw ang mahuhulog? Tara na. Sierra? Nandito ako. Masakit pa ba? Oh, Hayaan mong hilutin ni Mommy. Mami! Mali ako noon. At ipinagkait kita. Mapapatawad mo ba ako? Mami, sobrang namiss kita. Namiss din kita. Lolo, Kita tayo sa labas. Pasensya na. Kailangan kong magstay kasama ng anak ko. Wala akong oras para sa'yo. Pwede kang manatili kasama niya. Pero paano naman ang kaibigan mo? Wala ka na bang pakialam? Ang desisyon ay nasa iyo. Magpahinga ka muna. Anong gusto mo? Nangako ka na aalis ka sa Hain. Kailan ka aalis? Pumayag ako dahil wala akong dahilan para manatili. Pero ngayon, meron na. Sigurado ka ba? Siyempre, Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Kung maging walang awa ako. anong karapatan mo para utusan akong umalis? 5 taon mo akong niloko, pinaghiwalay mo ako, at si Ivan ng napakatagal. Hindi ka karapat-dapat na maging manugang ko. Hindi ko naman balak pakasalan ulit si Tristan. Wala akong pakialam doon. Pero kung gusto mong ligtas ang kaibigan mo, dumihan ka sa ating orihinal na kasunduan at umalis ka agad. Alam ko, hindi mo kayang iwan si Ivan. Kung iiwan mo ang Hain at si Tristan, papayagan kitang makita si Ivan 1 beses sa 1 buwan. Alam mo namang mabuti na hindi mo kayang bigyan si Ivan ng magandang buhay. Kapag nagpakasal na si Tristan, makakaramdam ka ng hiya sa pagtira sa Hain. Mahihirapan pareho sina Tristan at Ivan. Yan ba ang gusto mo? Pag-isipan mo. Para ito sa ikabubuti mo. Nanay, bilis! Gusto kong magbasa tayong 3. Si, Kumusta ang pakiramdam mo? Gumagaling ka na ba? hum. Mag-ingat ka kapag naliligo, huwag mong basain. Si, Nanay, hindi ba't magbabasa ka sa akin? Bakit kayo nagkukwentuhan? Itigil na kami ng usapan. Magbasa na tayo. Ayoko na ngayon. Gusto kong lumabas at maglaro. Pero hindi ka pa ganap na gumagaling. Hindi pa tayo pwedeng lumabas. Nanay, mula nang umuwi ka, hindi ka na sumama sa akin maglaro. 1 beses lang, sige na. Sige, magpalit ka na ng damit. Lalabas tayo at maglaro. Baliw ka ba? Hindi pa ganap na gumagaling si Ivan. Okay lang. Nandito ako. Tara na. Lumabas na tayo. Tatay, gusto kong makita ang mga pagong. Tara na. Shera, kailangan kong ipaliwanag sa'yo ang lahat. Okay lang. Kahit anong rason meron ka. Tapos na yon. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Nilapitan kita. Para sa isang bata. Pero hindi nagtagal. Narealize ko na may mga bagay na mas mahalaga. Kaysa sa paghihiganti at kayamanan. Nahulog ang loob ko sa'yo. Nagsimula akong magsisi sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Natatakot na baka malaman mo ang totoo at iwan mo ako. Habang iniisip ko kung paano aminin sa'yo, nagbuntis ka. Ang saya-saya mo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo.
At yung espesyal na gamot na yon. Paulit-ulit akong siniguro ni Adrian na okay lang yon. Pero hindi ko inasahan na may papalit doon. Noong nasa operasyon ka, nagdasal ako sa Diyos na kunin niya ang buhay ko kapalit ng sayo. Hindi yon gumana. Sabi nila sa akin patay ka na. Sierra, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito dahil gusto kong malaman mo na kahit na nilinlang kita. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay tunay naman talaga. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo agad ako, pero pwede mo bang bigyan ako Ng pagkakataon, na manatili sa tabi mo at bumawi? nasaktan mo nga ako. Maghiwalay na lang tayo. Hindi ka ba maghihintay hanggang magising si Ivan? At magpaalam sa kanya bago ka umalis? Paano mo nalaman na aalis ako? Dati, akala ko pantasya lang ang pagbabasa ng isip. Pero ngayon, narealize ko na ang kailangan mo lang gawin ay umibig sa isang tao. Bawat galaw niya at bawat emosyon ay maiintindihan mo agad. Sige, gumagabi na. Sakay ka na sa kotse. O mamimiss mo ang flight. Nag-asawa tayo noon, hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataong ihatid ka? Sakay ka. Salamat. Pwede kang bumalik anumang oras na gusto mong makita si Ivan. O pwede kong ipasundo kay Ethan. Si Ivan para dalhin sa'yo. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagluwal mo kay Ivan. At saka, salamat sa pagsabi mo sa akin na buhay ka pa. Gumagabi na. Uuwi na ako. Mag-ingat ka sa biyahe. Sierra. Hindi ko kailanman ninais na bitawan ka. Kung pwede, ibibigay ko ang buhay ko kapalit ng kaligtasan mo at ng anak natin. Sierra, may naghahanap sa'yo. Sino yon? Nanay! Ivan, bakit ka nandito? Namiss kita, nanay. Kaya pinapunta ako ni tatay dito kasama si Ethan. Umalis ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Muntik na akong mabaliw sa galit. Pasensya na. May bigla ang nangyari at ayaw kitang gisingin. Kung ginising kita, hindi na kita maiiwan. Sige, pinapatawad na kita. Matagal ka bang mananatili dito? Oo. Magbibiyahe sa negosyo si G. Montero sa lalong madaling panahon. Hindi siya makakasama kay G. Ivan, kaya gusto niyang manatili muna ito sa'yo. Paano naman ang eskwela ni Ivan? Huwag kang mag-alala. Nakahanap na ng eskwelahan dito si G. Montero. Medyo magkatulad ang syllabus, kaya hindi maaapektuhan ang pag-aaral niya. Ayos yan. Kung ganun, maaari kong ilabas si Ivan para kumain. Ethan, gusto mo bang sumama sa amin? Salamat, pero may trabaho ako. Kailangan kong bumalik ka agad. Oo nga pala, pakitingnan ito kapag may oras ka at lagdaan. Ano ito? Ari-arian mula sa kasal.
galing kay G. Montero. Ari-arian mula sa kasal? Sabi ni G. Montero, dahil hindi kayo magkakasundo, tutuloy ang proseso ng diborsyo ayon sa plano. Kalahati ng kanyang ari-arian ay dapat sa iyo. Ayaw ko nito. Ibalik mo sa kanya. Sabi ni G. Montero, kung tatanggi ka, ibig sabihin ayaw mo talagang makipaghiwalay sa kanya. Saan ba talaga siya nagpunta para sa negosyo? Pasensya na, hindi ko masasabi sa iyo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Si, Ivan, oras na para maligo at matulog. Tulungan kita. Magpalit tayo ng damit pantulog. Galing ba ito sa tatay mo? Para sa iyo ito. Para sa akin? Sabi ni Papa, hindi mo raw tatanggapin, kaya pinabigay niya ito sa iyo sa pamamagitan ko. Sandali lang. Itong pendant na ito ay iniwan ng nanay ni Tristan para sa magiging asawa niya. Dahil diborsyado na tayo, hindi na ito dapat ibigay sa akin. Saan ba talaga nagpunta ang tatay mo? Hindi ko alam. Sabi lang niya matagal siyang mawawala. Tristan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Halo? Sierra, nakuha mo ang gusto mo. Wala na si Tristan. Sierra, nakuha mo na ang gusto mo. Wala na si Tristan. Ano ang ibig mong sabihin? Kanina, tumawag ang abogado. Sinabing kusang loob niyang isinuko ang kanyang mga ari-arian at nagbitiw bilang CEO ng Montero Group. Paano nangyari ito? Hindi ba dahil sa'yo, pinili niyang isuko ang lahat para makasama ka? Kalimutan mo na. Hindi na ako makikialam sa mga bagay-bagay mo. Isang hiling lang ang meron ako. Pabalikin mo siya kaagad. Matanda na siya. Bakit siya tumatakas ng ganito? Ginoong Montero, walang saysay na sabihin sa akin ang mga bagay na ito. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Sierra, galit ka pa rin ba? Sierra, huwag kang magpakamagagalitin. Nagkasala sa iyo si Tristan, ngunit ang nanay mo ay tinarakan din siya sa likod. Kung hindi mabilis, kumilos ang mga doktor. Namatay na sana siya. Ano? Ang nanay mo hindi sinabi sa iyo, di ba? Maiiwasan sana niya ang saksak na iyon. Pero alam ni Tristan na nagkasala siya sa iyo, kaya tinangri di man ang kusa ang tama. Sierra, huwag mo akong sisihin sa pagpapaalis sa iyo. Ang presensya mo ay labis na nakaaapekto kay Tristan. Bilang pinuno ng mga Montero, napakalaki ng kanyang responsibilidad. Sinusubukan mo lang akong manipulahin, di ba? Manipulasyon ba? Nakita mo naman mismo. Ipagpapalagay ko, nakita mo na ang iyong kwarto. Hindi niya itinapon kahit isa sa iyong mga gamit. Hindi siya naniniwala na patay ka na talaga. Para hanapin ka, halos buong bansa ang hinanap niya. Sa panahong iyon, sino ang nakakaalam kung gaano karami ang hirap na kanyang tinihis? Muntik na siyang mapatay sa bugbog. Nasaan siya ngayon? Sinabi niya, napupunta siya sa Cumulus para magmuni-muni sandali. Kumusta? Flash report. Ang malakas na ulan sa Starfell City ay nagdulot ng pagguho ng lupa. Ang libu-libong taong gulang na Cumulus ay hindi nakaiwas na nagresulta sa maraming nasawi. Mami, umiiyak ka ba? Ayos lang ako. Mamaya, darating si Mary para alagaan ka. May biglaang nangyari at kailangan kong umalis ngayon.
Tristan, sagutin mo ang telepono. Sige na, sagutin mo ang telepono. Umalis kayo diyan. Umalis! Hoy, miss, hindi ka pwedeng pumasok. Excuse me, may nakita ba kayong lalaki na nagngangalang Tristan Montero? Ganito siya kataas. Nakasakay siya sa Pamilya ni Tristan Montero? Daan? Umalis kayo riyan. Pakiusap. Tristan. 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 Bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginulat mo ako ng husto. Akala ko may nangyari sa'yo. Alam mo ba? Pasensya na kung nag-alala ka. Anong problema? Hindi ba sabi mo magpari ka? Sige, magpari ka na. Uuwi na ako. Sino nagsabi niyan? Bakit ka pumunta sa Cumulus? Iyon ang pinakamaiksing daan para makarating sa'yo bago mag-umaga. Pero hindi ba? Sabi mo magmumuni-muni ka. Siyempre hindi. Bakit mo sinabi sa tatay mo na pupunta ka sa Cumulus? Kung hindi ko sinabi yon, papayagan kaya niya ako. Sabi niya magpapakamatay siya kung umalis ako. Kaya, pinangambahan ko siya na magpari ako. Bukod pa riyan, may mga kailangan pa akong ayusin. Sa mundong ito, nagdesisyon na ako. Dahil hindi mo ako patatawarin, maghihintay na lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ang yaman ng mga Montero. Pero, ikaw ang kailangan ko. Pigilan mo na yung pag-iyak, basang-basa na ang mukha mo. Tristan, naisip ko na ang lahat. Marami akong naisip habang papunta rito. Kaysa mag-isip, tungkol sa nakaraan, mas gusto kong nasa tabi kita. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero ito na ang huli. Salamat, Sierra. Namiss kita. Nang sobra. Ako rin.